It's our time to be in that particular situation kasi yun na yung time para magkaroon na ng change. Medyo nalilate lang, nahihirapan lang unawain ng mind natin yung nangyayari na changes, but still, it will somehow, someday, time is our ally. Hello, this is Changing Awareness and Enlightenment channel. It's me, Jen. Today's video, I will be responding, and as a promise nga na gagawa ako ng video based dun sa isang comment from one of my videos na ipipin ko dito sa taas. And her particular topic or question is regarding about spiritual awakening process. Dun din siya nag-reply sa video na pinin ko sa taas. And I guess she's really having that kasi you will never find yourself being attracted, resonated with this kind of topics. Hindi niya panonoorin yung video ko na yon if she doesn't seem like having that kind of experience. And based dun sa kanyang storyline na maigsi dun sa comment is that she's having a depression or dark night of the soul within the spiritual awakening process. Based nga dun sa mga videos ko ng Dark Night of the Soul, which is I also have the playlist dyan sa taas, na when you are having a dark night of the soul within the spiritual awakening process, it's one of the hardest experience that you can experience within spiritual awakening. Hindi siya madali dahil ito yung part kung saan sinished out mo or unti-unti mong binabaklas yung mga ideas na mga paniniwala mo from previous na mga experience mo simula nung bata ka until yung age na nag-start ka nagkaroon ng depression or dark night of the soul or spiritual awakening. So from there, nag-start na yung questionin mo yung mga belief system mo, questionin mo yung mga bagay na nangyayari sa buhay mo, changes na hindi mo akalain na mangyayari sa buhay mo. Like for example, yung nangyari sa kanya is that she believes that ang nag-trigger sa kanya is yung death ng kanyang sister, which is most likely, most of us, yun yung mga triggering factor. The person, the people that we care and love na nawala are one of the big triggers kung bakit nagkakaroon tayo ng existential questions. Isa lang yan sa mga bagay na makakapag-trigger sa ating spiritual awakening, at hindi nga natin halos napapansin na nasa spiritual awakening na pala tayo, pero nandun na agad tayo sa depression mode. Nandun na tayo sa mga triggers na hindi natin kontrolado kung ano yung mga nangyayari. Minsan sunod-sunod na binabagsakan tayo ng mga problema na hindi na natin kinakaya kasi at sa sobrang dami ng mga pinagdadaanan natin. Kaya napapa-question ka na lang, bakit nangyayari lahat ng to? Ano ang purpose ng mga nangyayari na to? Anong purpose ng buhay ko? Bakit nangyayari to? Bakit kailangang may mawala? Bakit kailangang may magbago? Bakit ganito na ang tingin ko sa mundo? Parang hindi na akma yung nararamdaman ko sa mga bagay na nauunawaan ko. Bakit parang may mali kahit alam kong tama naman to? Ito yung mga questions na nag-i-exist sa isip natin, sa consciousness natin kapag nandun tayo sa tinatawag na existential question. Kino-question natin yung existence ng situations natin sa buhay. Our own experiences itself is a big question mark kung bakit nangyayari sa buhay natin. And
yun nga, yung particular na question ni ate na yun, it's actually nag-fall dun sa category ng spiritual awakening na dark night of the soul. And I would say na sa buong buhay ko, napakarami kong pinagdaanan na pwede kong sabihin na dark night of the soul, pwede kong sabihin na depression, pitfalls ng aking buhay. Pero masasabi ko talaga yung pinaka-proper na depression part ko is yung 2020 and nung last year. So, kagaya yun sabi ko sa explanation ko dun sa spiritual awakening na video ko, hindi lang naman isang beses mangyayari sa atin yung dark night na yan. Bakit hindi lang isang beses mangyayari sa atin yung dark night of the soul? Actually, yung lahat ng proseso within spiritual awakening, kagaya ng explanation ko nga, nangyayari sila ng pwedeng sabay-sabay, pwedeng 3 or 4 dun sa process is nangyayari sa'yo simultaneously, sabay-sabay, pwedeng 2 lang, pwedeng 1 lang, tapos saglit lang, tapos biglang may kasunod na isang process na mahaba, tapos mawawala, tapos babalik. Yung mga ganon, hindi sila parang linear na nangyayari na parang pagkatapos ng number 1, number 2 naman, pagkatapos ng number 2, number 3 naman, pagkatapos ng number 3, number 4. Hindi siya ganon nangyayari ang spiritual awakening. Bakit hindi sila linear nangyayari or hindi sila nangyayari ng sunod-sunod? Kasi depende yun sa atin. Depende yun sa personality, sa pagkatao natin, depende sa mga situation na nasa paligid natin. I guess, masasabi natin na depende yun dun sa destiny mo, which is nandun na nga nagfo-fall sa soul's contract ng bawat isa sa atin. Yun, balik tayo dun sa topic na bakit nauulit yung dark night of the soul. It's actually like you are peeling off some part of yourself. Some part of yourself na hindi pa nang-heal, some part of yourself na hindi pa naiintindihan completely yung particular na situation na yon dun sa nangyayari sa dark night of the soul, or the whole life itself. Kaya minsan ang pinakamahirap na dark night of the soul is yung unang-una, especially kung hindi ka pa aware that you are having spiritual awakening and nag-undergo ka na ng depression at dark night of the soul na pala yun. Kung hindi ka aware na nandun ka, yun yung para sa akin, no, sa paniniwala ko. Hindi ko sinasabing in general, kasi pwede rin namang mas mahirap yung ibang ulit ng dark night of the soul. Pero para sa akin, yung number 1 o yung first na dark night of the soul mo ang pinakamahirap. And bakit? Yun yung pinakamahirap para sa akin. Kasi yun yung time na hindi ka pa aware that you are having spiritual awakening. Yun kasi yun. Parang kung aware ka na you are already having a spiritual awakening, and then nagkaroon ka ulit ng dark night of the soul, nagkakaroon ka na ng dark night of the soul at aware ka na may spiritual awakening ka, you can actually navigate yourself na mas maintindihan mo na alam ko na nasa dark night of the soul ako, malalampasan ko to, alam ko yung gagawin ko, alam ko kung sinong lalapitan ko, alam ko yung mga bagay na dapat kong i-feed sa sarili ko, alam ko yung mga bagay na dapat ko lang tignan at hindi ko dapat tignan sa parte ng nangyayari sa akin ngayon. Yun yung dahilan kung bakit mas madali yung mga susunod pa na mga dark night of the soul mo compared dun sa unang-unang dark night of the soul mo, kasi nga hindi ka pa aware. At saka para sa akin, no, kasi bukod dun sa aware ka na meron kang spiritual awakening, kapag nandun ka na sa second, third part or kung ilang part na ng dark night of the soul mo na yun, aware ka na nangyayari yun, and alam mo na nangyayari yun para sa'yo. Yung mga changes na yun nangyayari para sa'yo at hindi siya nangyayari sa'yo lang. Gets nyo yun? Meron akong laging naririnig na quote na ganito that
things are happening for you and not happening to you. Yun yung sinabi ko kanina na mga bagay ay nangyayari para sa'yo at hindi siya nangyayari lang sa'yo. Nangyayari sila para sa'yo kasi there are things na para sa'yo rin after nun changes na yun. Mga bagay na magagandang bagay na mangyayari sa'yo after nun changes na yun dun sa Dark Night of the Soul. At hindi ito nangyayari lang sa'yo dahil lang pinapahirapan ka ni universe, dahil lang ang mga tao sa paligid mo doesn't care, dahil lang unfair ang God, dahil lang hindi ka chosen one. Hindi siya ganon. Nangyayari ang mga bagay sa'yo with all of its energetical, universal, cosmic, and your soul's contract, destiny, purpose. Yun yung merong purpose kung bakit nangyayari sa atin yung lahat ng mga bagay. At kung magiging ganito yung outlook natin every time na magkakaroon tayo ng Dark Night of the Soul, mas magiging magaan, mas magiging madali ang pag-handle natin. Kahit first time natin magkaroon ng Dark Night of the Soul, mas magiging smooth. Kung hindi man ganun kagaan, kadali, at least alam mo sa sarili mo na at the end of whatever you are going through, there is light. Merong sagot, merong liwanag na magiging okay din ang lahat after all of this chaos na nararamdaman mo. Things are meant to happen kasi they are already written in our destiny. They are already a part of what is really going to happen sa buhay natin. Yun na yung plano ng God, ng universe, even our own soul. If yun yung gusto ninyong paniwalaan. Kailangan lang natin sa dulo ng lahat ng mangyayari para mas maging madali is kailangan natin magkaroon ng acceptance. Acceptance na yung mga bagay na nangyayari sa atin is meant to happen. Mahirap tanggapin. Even I myself lose my father. It's kinda really hard for me. It took me like parang ngayon na lang natin siya pag-uusapan ng hindi ako masyado naiiyak, pero I would say for 8 long years or 9 years pagka nababanggit yung father ko, it always makes me cry talaga, sobra. Hindi lang obvious pero naluluha ako. Hindi ko yun mapigilan kasi there's a lot of things that I wanted to do with my father pero hindi ako nagkaroon ng chance. So, yun talaga yun. Merong pagsisisi on my part of not really having quality time with my father. And yun yung isa sa mga bagay actually na nakapag-trigger din ng Dark Night of the Soul ko. Kasi right on, nung mamatay yung father ko, I already have nagkaroon agad ako ng depression. Actually, before pa nun, meron na akong depression. So, I think bago pa yun, nagkakaroon na talaga ako ng mga dark nights ko right before ng 2020. But I used to be like that. Kaya nga sabi ko sa inyo, I have lots of tons of depression na nangyari sa akin before. But, you know, siguro, with the with the help of my spirit guides, with the help of my higher self and my spirit guides, God, universe, and all of this mga bagay na kinoconsider ko at pinapasalamatan ko na nakakapagpa-enlighten sa akin na kahit na anong mangyari, laban lang. Kahit na anong mangyari, hanggat buhay ka, you still have a chance to have a good life. You still have a chance to feel the greatness of life. Na, you know, kasi minsan, sa sobrang pagdama natin dun sa pain, sa chaos na nararamdaman natin within this depression,
this dark night of the soul, nakakalimutan natin tumingin talaga. Yun yung realidad pag nasa dark night ka. Nakakalimutan natin tumingin sa realidad ng maging grateful na buhay tayo. Kasi dumarating ka talaga sa point na gusto mo na lang mawala. Totoo yun. Ako, I would say na after having my spiritual awakening, yung proper na spiritual awakening of 2020, then last year nagkaroon pa ako. So, hindi mo talaga masasabi. Dumating pa rin ako sa point ko last year na sinasabi ko na hindi ko na kaya. I wanted to leave this world. Pero ayoko magpakamatay. Pero parang gusto ko na lang mawala na parang bula. Kasi hindi ko kinakaya yung pain, yung changes, yung situation. But still, I have to go on. Every single moment of my life, hindi day Para sa akin, eternity yung maghapon kung paano ko iraraos yun nung hindi ko nararamdaman yung feeling ko ng loneliness, grief. Parang I'm so alone. Ang lalim, ang dilim, ang sikip. Hindi ako makahinga. Parang wala, sobra. Hindi ko na, I really don't know how to explain myself when I'm there. Basta yun, ganun yung pakiramdam. Pero ikaw lang din na makakatulong sa sarili mo kapag nandun ka sa ganung feeling. Exactly, it's a feeling. So, wag na wag tayong mawawala ng pag-asa kasi minsan tayo mismo, tayo yung nandun sa situation na yun. Di naman natin sinasabi na tayo yung naglagay sa sarili natin doon sa situation na yun. But, it's our time to be in that particular situation kasi yun na yung time para magkaroon na ng change. Medyo nalilate lang, nahihirapan lang unawain ng mind natin yung nangyayari na changes, but still, it will somehow, someday, time is our ally. Stop being guilty of what and who you are. Kung sa tingin mo, you are having spiritual awakening, don't feel guilty. Kung sa tingin mo, tama ka, at mali sila, and everybody is not siding with you, don't feel guilty. As long as wala kang sinaktan na tao, as long as you know that you're doing the right thing within you, with a pure intent, hindi yung iniisip mo lang na tama ka kasi for the sake na gusto mo sabihin na tama ka, pero alam mo sa sarili mo, pag inukil-kil mo yung sarili mo kung tama ba yun, mali, may mali pa rin. So, dapat aminin mo lahat yun sa sarili mo. Aminin mo lahat sa sarili mo kung ano yung tama at mali sa mga tumatakbo sa isip mo. And then, forgive yourself. Wash away all of the guilt within yourself. Love yourself. Thank yourself for being here kahit hirap ka na sa pain, sa chaos na pinagdadaanan mo, sa lito, hindi mo alam saan ka dadaan, paano mo sisimulan. Thank yourself and say I love you to yourself for being always here kahit na anong mangyari. Always do this. Siguro the best na gawin mo to kapag yung sa umaga, paggising mo, greet yourself. Himasin mo yung sarili mo, itap mo yung sarili mo, and thank yourself for staying alive. Kasi ibig sabihin, meron pa tayong chance na maayos kung ano yung chaos na pinagdadaanan natin. Kahit na anong mangyari, natatapos ang lahat ng issue sa ayaw at sa gusto natin. For example na lang, si Alice Go, ewan ko siguro in the future hindi na magmamatter tong pangalan ni Alice Go, pero na magiging okay din ang lahat.
We have to be patient with ourselves. We have to be loving of ourselves when we are in this kind of experience. Ito yung isa sa mga tinry ko talagang i-practice last year na gusto kong ilagay sa sarili ko lagi. And here I am. Okay na. Hindi ako makapaniwala na kaalpas ako dun sa ganung feeling. At yung isa nga sa importante na huwag mong gagawin, or at least be reminded yourself na sa ngayon alam ko meron pang nakaka-recognize. Wala na yung issue niya. Samantalang nung nakaraan, sobrang init ng issue niya for like tumakbo ng buwan. Kasi nga tumakas pa siya, so na-extend pa yung issue niya, and then nagkaroon ng mga panibagong issue. 'Di ba? So it means every single situation in our life will just pass, and we just have to learn to navigate ourselves kung paano natin dadalhin yung sarili natin within this particular experience that we have, and have a strong will to survive every day when you are in this kind of situation. I'm telling you, you will always win as long as you always decide na mahalin yung sarili mo within the chaos that is going inside of you. You are just changing, and everything is okay. You have to trust the process and believe that you are having a spiritual awakening, and spiritual awakening is a entrance gift. Entrance pa lang yun. Passes pa lang yun sa maraming mga bagay na makikita mo sa mundo that will open up your consciousness into many different form of understanding. Kaya dapat prepare yourself. Simula pa lang yun. I do believe na kahit na anong klase pa ng kalungkutan yan, depression, dark night of the soul yan. Hindi lang natin siya tinatawag na dark night of the soul kasi hindi natin siya alam na ganon. But if we believe in energy, if we believe in spirituality, at kung yun ang i-apply natin sa araw-araw na buhay natin, yun yung tawag doon. It's depression, it's stress, it's all because nangyayari lahat ng mga yan, whether topic natin spirituality or hindi spirituality. Nangyayari yung mga yan because something has changed at hindi kayang tanggapin ng consciousness natin, ng pangunawa natin yung change na nangyayari. And somehow, mas nagiging malalim yung pain, yung gulo na nararanasan natin kapag alam natin sa sarili natin na totoo yun, pero hindi natin matanggap na totoo yun yung nangyayari. That's why the consciousness itself tells you, your body, na ito yung totoong nangyayari, pero may resistance na nangyayari. Meron kang resistance na ginagawa dun sa mga bagay na bagong information na nangyayari sa'yo. That's why nahihirapan ka. That's why ang pinakamagandang healing na gawin when you are in depression or when you are in dark night of the soul is acceptance. Bukod nga dun sa tanggalin mo yung lahat ng guilt mo, the rest na sinabi ko kanina, the best thing that you can really do is to accept the things. Pero syempre, hindi mo yun ma-accept kung hindi mo i-analyze within you and be honest within yourself kung ano yung mga issues na kailangan mo talagang harapin at tanggapin. I hope this video gives enlightenment dun sa mga nagkakaroon ng spiritual awakening or already in spiritual awakening at nasa dark night of the soul na. And for those who already have, na naka-experience na ng dark night of the soul na, please do comment sa baba. Kahit maigsi lang na comment kung ano yung na-experience ninyo na dark night of the soul ninyo, maybe that will help dun sa ating mga ibang kaibigan na having their dark night of the soul. Hope that this video
reaches out to those people who needs to hear this kind of talk. I know marami ng mga videos na gumagawa ng gantong content, and I am happy, kaya nga siguro hindi na rin ako masyadong gumagawa ng mga videos, although I have lots of things to say, but still, I'm giving time for myself to completely heal, although okay naman na talaga ako. Siguro tinatamad na lang din ako. And this is again one of my comebacks kapag ilang buwan ako hindi nakakapag-gawa ng video. And sana makatulong to dun sa mga nangangailangan ng gantong talks, kahit konti, makapagbigay ng enlightenment sa atin mga may pinagdadaanan. Thank you so much for staying with me until this part of this video. And always remember to take things gracefully. Bye-bye. Love you.